Iginit ngayon ni Senadora Miriam Defensor Santiago na dapat suriing mabuti ng mga mambabatas ang panukalang pambansang budget, kabilang na dito ang supplemental budget. Inagito ng Senadora kaugnay sa nakabimbing supplemental budget na hinihingi ng ehekutibo. Narito report ni Sam Ramirez. Bakit ba kailangan madaliin? Ito ang tanong ni Senadora Miriam Defensor Santiago kaugnay ng panawagang maipasa bago matapos mag-2015 ang supplemental budget na nagkakahalaga ng 22.4 billion pesos at ang panukalang pagbibigay ng special authority kay Pangulong Aquino para sa umano'y nakaambang power crisis sa darating na tag-init. Hinggil sa budget, ayon kay Santiago, mapanational o supplementary, kailangan itong busisiin ng maigi ng Kongreso at hindi basta-basta dapat ipasa. A supplemental budget should not be taken carelessly. It should be thought out. It should be reserved. It should be held as a power in reserve. A supplemental budget should be discussed thoroughly in the same way that the main budget was discussed as thoroughly as we could in the Senate. But we only have about a week, less than a week, with all the holidays that affects the Senate as well. So there will not be enough time. Una nang naipaliwanag ni Senate Committee on Finance Chairman Cheese Escudero na wala naman urgent sa supplemental budget. Dagdag din ni Escudero, ang hinihinging supplemental budget ay pambayad sa mga proyekto, aktibidad at programa ng pamahalaan na naumpisahan na, ngunit natigil o di kaya hindi pa nababayaran dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema hinggil sa Priority Development Assistance Fund o PDAF at Disbursement Acceleration Program o DAP. Kasama rin sa supplemental budget ang mga proyekto at programa na umanay urgent gaya ng pambili ng mga computers, fire trucks at iba pa. 33 fire trucks para sa ARMM. Urgent daw yun. Paano naging urgent yun? Mula 2008, wala pang nabibiling fire truck ang Bureau of Fire. Yung 496 fire trucks na finally mabibili na raw nila at mag-post qualify na sila next month, ni isang fire truck, wala silang nilagay sa ARM. So, paano naging urgent yung sa ARM? Kung urgent talaga yan, nasama na sana noon pa. Huwag nyo naman palabasin na life and death yan, na kailangan namin ipasayan kung hindi. Dahil ang tagal nyo naman na rin naghintay bago nyo binigay sa amin yan. Huwag nyo naman kaming madaliin din ngayon. Ngunit gayon pa man sisikapin nila anyang maipasa ito sa susunod na linggo. Alinsunod sa saligang batas, maaari lamang itong formal na talakayin ng Senado kapag aprobado na ito ng Kamara de Representantes. Sa usapin ng pagbibigay ng special authority kay Pangulo Aquino para matugunan ang umano'y power crisis, ipinagtataka rin ng Senadora kung bakit kailangang ura-urada. Since this emergency power will begin March until July, a period of 5 months, why do we have to approve it now? Many people have not even read it. Just in the same way that we have not read the supplemental budget. Or, to put it bluntly, just as very few have read the budget approved by the bicameral panel. Sagot naman ni Energy Secretary Jericho Petilla, mas nakabuti lang sana anya kung naibigay ito ng mas maaga. Ngunit naiintindihan din nila na kailangan gawin ng Kongreso ang kanilang trabaho. Sila rin ay naghahanda sa mga posibleng senaryo. The earlier the better, but we cannot blame the Senate if they really would like to scrutinize the details of the authority. Kami naman, we prepare for all eventualities, including kung hindi mabibigay ito. So we have contingencies also na kung hindi mabibigay ito, we will do all measures possible even without any authority. But it will help kung merong authority na. Pasado na sa Kamara ang panukalang resolusyon habang hindi pa naumpisahan ang committee report sa Senado. Para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.